Dakila't pagpala naming Diyos, sama naming banal, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Kristo. Mahal na Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat ng lubusan. Mahal na Panginoon, ay pong pinagpala at tinanggap. Nakaabot sa trono ng biyaya mo sa kalangitan ng naunang bahagi ng aming pagsamba. Lalo't higit, mahal na Panginoon, sa iyong matamis na presensya na ipinadama mo sa bawat isa sa amin. Mahal na Panginoon, maraming salamat. At sa pagkakataon pong ito na kami po patuloy may kalayaan, makapag-aral masalita, O Ama. Maraming salamat po, Diyos. Bago po kami dumulog sa iyong panalangin, minsan pa po, bawat sa po sa amin, ay humihingi po kami ng habag. Kapatawaran, saan po kami nasumpungan, nakagawa, nakaisip, nakabanggit kami na hindi ka nalugod sa amin, mahal na Panginoon. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. Hallelujah, dinadalain po namin, O God, sa punat panalginagalang Malapastor Will de Almeida, yung time prophet, O God, O Diyos, mahal na Panginoon, pagpalain mo, aming pag-aaral ba salita, buksan mo aming karunungan unawa, mapag-unawa po namin lubusan, aming pag-aralan, mahal na Panginoon, ngayong umagang ito, sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon, ako po ay kinahabagan mo, mahal na Panginoon, hallelujah, nilinis mo pang magamit, mag-ilagay mo, malapit salita mo sa aking dila, buksan mo aking mga labi, may pahig ng maayos, malapit ang pag-aralan ngayong umagang ito, malapit ang pagpangin lahat, O Diyos, itong aming samot panalangin sa matamis at makaparehang pangalan mo, mahal na Panginoon Kristo, sa pagkakataong ito, ay sama-sama naming sinasaway, itinataboy namin, pinapalayas namin lahat ng gawa ni Satanas sa aming kalagitnaan, unbelief in doubt, cast out in the might of Jesus, be bound into hell, be there for and ever. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang ating mahal na Panginoong Hesus Kristo, mga minamahal. Akin pong pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagwalhati, pagsamba, parangal na tatanging lamang sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa langit, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo, at ako po ay nagbigay po ng aking dobling paggalang at pagbati po, mga minamahal, o respeto, mga minamahal, sa ating mga magulang, sa ating mahal na Panginoon, sa ating beloved Pastor Evangelist Will de Estrada Almeida, the Prophet of our loving God, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, praise God, at hindi rin po natin malimutan, mga minamahal ko, at patuloy po nating pinapahalagahan lahat ng kanilang mga ipinangaral po sa atin, mga minamahal ko. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon at maging sa buong sangbahayan po ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon, sa lahat po ng beloved children, grandchildren, children-in-law, and great-grandchildren of our beloved parents in the Lord. Ako rin po ay bumabati na magandang umaga po, praise the Lord po, minamahal. At maging sa itinalaga po ng mahal na Panginoon na manguna po sa atin sa lugar na ito, ating beloved ordained preacher and his beloved wife, and to their family, minamahal, magandang umaga rin po, praise the Lord po. At sa lahat ng beloved preachers, beloved workers, at sa lahat ng ating live webcast viewers, at sa inyong lahat, aking minamahal na kapatid, sa mahal na Panginoon, magandang umaga. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Parang mahina po yung ating praise the Lord, mga mahala. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Ang titulo po ng ating pag-aralan, mga minamahal, ngayong umagang ito, The Value of the House of Worship in Our Lives. The Value of the House of Worship in Our Lives. O ang halaga ng ating bahay-sambahan sa ating buhay. Minamahal, basahin muna natin dito po sa ikalawang kronika, kapitol po 20, talata po 3 hanggang po 6. Ikalawang kronika, 20, 3 hanggang 6. At si Josaphat ay natakot at tumalagang hanapin ang Panginoon. At siya ay nagtanyag ng ayuno sa buong Juda. At ang Juda ay nagpipisan upang humingin tulong sa Panginoon. Sa makatwid bagay mula sa lahat ng bayan ng Juda na nagsiparoon upang hanapin ang Panginoon. At si Josaphat ay tumayo sa kapisanan ng Juda at Jerusalem, sa bahay ng Panginoon, sa harap ng bagong looban. At kanyang sinabi, O Panginoon na Diyos ng aming mga magulang, di ba ikaw ay Diyos sa langit? At di ba ikaw ay puno sa lahat ng kaharian ng mga bansa? At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at lakas, na anupat walang makaharap sa iyo. Amen. Palagpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang mga talata na atin pong binabasa, ito ay panahon po ni Haring Josaphat o Haring Jehoshaphat, mga minamahal. King Jehoshaphat o Haring Josaphat, mga minamahal. At ang panahong ito
ay maayos yung bahay panambahan, yung house of worship, mga minamahal, sa kanilang kapanahunan. Lahat may magsabi ng amen. Praise God. At si Haring Hosapat, mga minamahal, sa talata na ating nabasa, siya po ay natakot sapagkat yung kaharian ng Huda na kanyang nasasakupan, ito po, mga minamahal, ay pinagkakaisaang sakupin ng tatlong kaharian. Ang Amonita, mga Amonita, Moabita, at ang bundok ng Sher, mga minamahal. Tatlo yung nagkakaisa upang sakupin yung kaharian ng Huda, Israel, mga minamahal. Kaya natakot itong si Haring Hosapat, mga minamahal ko, sa kanilang kalagayan at kalagayan ng kanyang bayan ng ating mahal na Panginoon. Lahat yung magsabi ng praise the Lord. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, sapagkat yung panahon na yan, mga minamahal, meron pong maayos na bahay panambahan. Lahat yung magsabi ng amen. At lahat, mga minamahal ko, ng kanyang nasasakupan, siya po'y nagtanyag ng pag-aayuno, pananalangin, at sila'y pumunta sa bahay ng Panginoon. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Ano kayang sitwasyon ng Huda nung panahon na yan, kung wala pong maayos na bahay panambahan? Lahat may magsabi ng amen. Wala silang matatakbuan. Wala silang mahinga ng tulong, mga minamahal. Paano sila mag-aayuno? Paano sila magkakaisa? Ngunit salamat, mga minamahal, dahil yung panahon na iyan, binigyan po nila ang kahalagahan, mga minamahal ko, ang bahay panambahan sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Maalala ko nung pandemic, mga minamahal, pandemic, kasi nauna ako dito sa nangasiwa po sa atin. Nauna kami ng mga 1 buwan siguro, minamahal. At yung ating fasting area ng sister, mga minamahal, ay nagigiba yan. Kapag umuulan, mula doon sa taas hanggang sa baba, mga minamahal, tumutulo yung ulan. Yun yung katotohanan talaga. At may magsabi ng amen, nalalaglag yung kesame, yung parking area natin, talagang madamo. Parang naabutan ko talaga yun, mga minamahal. Yung maraming kahoy at isa ako, sa Kabagan Malapad, isa ako sa mga naglinis dyan. Mga minamahal, isa kami sa naglinis dyan. Minamahal. At itong preacher's area, puro basura yan, minamahal. Yun po yung katotohanan. At magsabi ng amen. Bago dumating yung pandemic, pinadala ng mahal na Panginoon, nangasiwa po sa atin, bigla po nilang ipinaayos yung ating fasting area. Ibig sabihin, nagkaroon ng pagpapahalaga ang bahay panambahan ng mahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Kaya ang mahal na Panginoon, alam niya yung hinaharap na hindi natin alam, mga minamahal. At magsabi ng amen. Nakikita ng Diyos yung ilalabas ng bukas na hindi natin nakikita. At magsabi ng amen. Kaya nangungusap ang Diyos sa kanyang mga linangisan. At magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, buwan lang ang nakaraan. Dumating na nga yung pandemic at nagamit po natin yung fasting area ng sister sapagkat bago dumating yung pandemic, naihanda po na ayusin yung fasting area ng sister. Let me magsabi ng praise the Lord. At kagaya po ni Haring Hosapat, mga minamahal, sa sarili ko, inaamin ko, mga minamahal ko, na nung panahon na yon, nagkaroon din po ako ng takot. Kasi mga minamahal, almost 5 years o 4 years, hindi ako nagkamali. Ako sa ibang bansa. Kahit pa paano may naipon naman po kami. At ininvest namin sa negosyo yon. Pagkatapos namin ma-invest sa negosyo, mga minamahal ko, nagkaroon ng lockdown. Hindi na namin ma-dispose, mga minamahal ko, yung meron po kami. Sa madaling sabi, mga minamahal ko, yung pag-asa sa buhay po namin, o yung pangarap
Nang bawat isa po sa atin ng panahon na yan, parang biglang nagdilim. Lahat po magsabi ng amen. Nagkalat yung mga pulis, nagkalat ang checkpoint, mga minamahal, hindi ka na makakilos. Ano ang takbuhan po natin ng panahon po na iyon? Nagsusumikap tayo makarating dito sa bahay panambahan dahil dito natin nakakatagpo ang presensya ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya ito yung halaga. Ito yung halaga ng bahay panambahan sa ating buhay. Sabi ko, nung panahon na, paano na kaya kung wala ang mahal na Panginoon? Paano na kaya kung wala ang bahay panambahan? Sabi ng announcement noon sa group chat, lahat ng mga choir members, lahat kayo, lahat ng mga kapatiran, kung sa akala ninyo ay sa lugar ninyo ay mahirapan kayong dumalo at may pagkakataon pa kayong pumunta sa pastoral house, gawin nyo na. Isa kami sa tumalima, mga minamahal. Kaya yun yung nagsimula kung bakit kami nandito sa ating bahay panambahan sa mahal na Panginoon. At yung lahat ng kadiliman na parte ng aming buhay, mga minamahal, hindi namin naisip yon. Dahil ang nakita namin sa bahay panambahan sa mahal na Panginoon, puro liwanag galing sa mahal na Panginoon. May pag-asa sa bahay panambahan sa mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Si Haring Hosapat, mga minamahal, bagamat siya ay natatakot bilang tao, mga minamahal ko, muntak mo, tatlong kaharian nagsama-sama laban sa nag-iisang Huda. Mga minamahal, anong kalaban-laban mo dyan, mga minamahal? Ngunit salamat sa mahal na Panginoon dahil meron po silang natakbuhan na bahay panambahan sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin, mga minamahal ko, ang ating mahal na Panginoon. Kaya sinabi ko po kanina, mga minamahal, yung panahon po na ito, maayos. Yung bahay panambahan sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, intak lahat. Nandun yung mga libita, nagpupuri sa mahal na Panginoon, ginagawa nila yung kanilang tungkulin nila, yung mga mamamayan, nagpapahalaga sa bahay panambahan sa mahal na Panginoon, talagang ginawa nila, mga minamahal, yung palatuntunan bilang mamamayan ng Diyos, mga minamahal, sa bahay panambahan sa mahal na Panginoon. Hindi po sila nagkulang talaga, mga minamahal, para sa bahay panambahan sa mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Kung ganun po kasi ang nangyayari, mga minamahal, maayos ang bahay panambahan, nandun yung mga libita, nagpupuri palagi sa mahal na Panginoon, mga minamahal, at yung mga mamamayan ng Diyos, mga minamahal, ginagawa rin yung kanilang tungkulin, mga minamahal ko, ang mahal na Panginoon, makapangyarihan sa lahat, ay nangungusap sa kalagitnaan ng kongregasyon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Praise God. Ano po ang nangyari, mga minamahal, sa mga taga-Huda nung panahon na natatakot po, mga minamahal ko, praise God, ang mga taga-Huda, at siya po ay nagtanlag ng ayuno si Haring Yehosapat, mga minamahal. Ano po ang nangyari? Basahin muna natin, mga minamahal ko, ang katuloy o kasunod na talata. Dito po sa Ikalawang Kronika, 20, 14 hanggang 15. Dito po sa aklatang Ikalawang Kronika, 20, 14 hanggang 15. Nang magkagayoy dumating kay Jahazael, na anak ni Zacarias, na anak ni Binanias, na anak ni Jeel, na anak ni Matanias, na Libita, sa mga anak ni Asap, ang Espiritu ng Panginoon sa gitna ng kapisanan. At kanyang sinabi, dinggin ninyo, buong Huda, at inyong mga taga-Jerusalem, at ikaw na Haring Hosapat, ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong mga takot o mga lupaypay man dahil sa malaking karamihang ito, sapagkat ang pagkipagbaka ay hindi inyo, kundi sa Diyos. Amen. Palapakan muna natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kanino po nangusap ang mahal na Panginoon, mga minamahal? Praise God. Sa paglapit po ng mamayan ng Huda, kasama na po si Haring Hosapat sa mahal na Panginoon. Kanino po nangusap ang mahal na Panginoon? Sa bahay panambahan? Sa mga libita. Dati magsabi ng praise the Lord. Sa lahi ng libita. O ibig sabihin sa panahon po natin ngayon, sa mga manggagawa ng mahal na Panginoon. Dati magsabi ng praise the Lord. Kay Hosapat, kay Hazael,
Prophet Hazael, mga minamahal na Libita, mga minamahal, nangusap ang mahal na Panginoon. At ang sabi ng mahal na Panginoon na sinabi kay Prophet Hazael, na sabihin niya kay Josaphat, mga minamahal, huwag kang matakot sapagkat ang pakikipagbakang ito ay hindi ninyo pakikipagbaka. Ang pakikipagbakang ito ay sa mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Anong naramdaman po natin nung panahon po ng pandemic? Nung nandito po tayo mga minamahal? Bakit tayo bumabalik-balik sa bahay panambahan kahit napakaraming checkpoint dyan, hinaharang tayo upang makapagsamba sa mahal na Panginoon? Puro kalakasang espiritual, mga minamahal, tayo tumatapang magpatuloy, gawin, sundin, kalooban ng mahal na Panginoon sapagkat ang nangungusap, mga minamahal, sa atin nung panahon na iyon, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Inilalagay niya ang kanyang salita sa bibig ng kanyang lingkod upang kapag tayo po ay makapakinig, tayo po ay lumalakas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganon kahalaga ang bahay panambahan ng mahal na Panginoon na patuloy po nating pinapahalagahan sa panahon po natin ngayon, mga minamahal. Hindi nagtagumpay ang pandemic nung akala ba natin, mga minamahal, basta-basta na lang nawala yung pandemic na yon o yung COVID-19 na yon? Hindi po. Pinag-aralan nila yan na matagal na panahon ng kalaban ng Diyos, mga minamahal. Matagal na panahon po nilang pinag-aralan yon. Ngunit hindi nagtagumpay sa ating kalagitnaan. Bakit, mga minamahal? Dahil buhay ang bahay panambahan sa ating mahal na Panginoon. Buhay ang bahay panambahan sa ating mahal na Panginoon. Nung panahon na yan, hindi nagtagumpay ang pandemic, mga minamahal. Hindi nagtagumpay ang COVID-19. Hindi nagtagumpay ang virus. Sila'y nangamatay. Hanggang sa panahon po natin ngayon, hindi na po natin mahagilap na saan ang pandemic na yan. Ibig sabihin, mga minamahal, nagtagumpay ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon dahil buhay ang ating bahay panambahan sa ating mahal na Panginoon. Dati magsabi ng praise the Lord. Kaya, ayun ang binanggit kanina, mga minamahal, sa pagpapaliwanag sa pagbibigay. Nagtaka si Haring David, ang ganda ng kanyang mansyon, tinitirhan. Samantalang yung kaban ng tipan, mga minamahal, nakatent lang, nakatulda lang. Kaya binigyan niya ni Haring David, mga minamahal ko, ng karangalan. Ang mahal na na gusto niya masigit pa yung meron ang mahal na Panginoon kaysa kanya. Mga minamahal, natin magsabi ng praise the Lord. At bakit, mga minamahal, sa panahon po natin ngayon, ay may pangungusap na naman ang mahal na Panginoon. Nabigyan natin siya ng mas maayos na lugar upang sambahin po natin siya. Hindi natin, kaya sinabi natin kanina, hindi natin alam, mga minamahal, ang ilalabas ng hinaharap. Diyos lang po ang nakakaalam noon. Natin magsabi ng praise the Lord. Ang alam natin yung ngayon lang. Yung mamaya, hindi na natin alam, mga minamahal. Pero alam ng Diyos yun. Natin magsabi ng praise the Lord. May mga nangyayari na gustong ipangyari ng mahal na Panginoon. Hindi para ito ay walang saysay o walang halaga, mga minamahal. May mga gustong mangyari ang mahal na Panginoon, na gustong ipangyari ng mahal na Panginoon, dahil para din sa atin yon. Para sa kapakinabangan po natin yon, sa muling ilalabas ng bukas, mga minamahal. At magsabi ng amen, na panganib. At magsabi ng praise the Lord. Kanina, mga minamahal, yung binanggit natin, bakit biglang may inassign, pinarating ng malapay sa lugar na ito, at nangusap malapay ipaayos yung fasting area ng sisters, mga minamahal. Naging okay yan. Naging concrete yan. Tumira pa kami dyan, mga minamahal. Nagpasting pa kami dyan. Maraming nagpasting dyan, mga minamahal ko. Kaya pala nangusap malapay nun ipaayos kasi kakailanganin natin sa hinaharap pakikipagbaka sa pandemic. At magsabi ng praise the Lord. Ibig sabihin, kapag may pangusap na ganyan ang mahal na Panginoon, meron na naman po tayong matinding kakaharapin. Mga minamahal. At magsabi ng amen. At kung ano man po yung dahilan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na hindi natin maunawaan sa ngayon, mga minamahal,
isang maliwanag na bagay. Mga minamahal, lahat ng ito ay pinapangyari o gustong ipangyari ng mahal na Panginoon para sa kapakinabangan po natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. Kaya mga minamahal, wala po tayong ibang pinapahalagahan sa lahat, mga minamahal ko, kundi yung maramdaman po natin palagi ang presensya ng mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng amen. Yung mapanatag po tayo doon sa presensya ng mahal na Panginoon. Sapagkat kapag tayo po mga minamahal ay nakakaramdam ng presensya ng mahal na Panginoon, tayo po ay napapanatag. At magsabi ng praise the Lord. Praise God. Mga minamahal, basahin po natin ang 2 talata at ihanda na po natin ang huling bersikulo. Mga minamahal, 2 talata dito po sa 2 Kronika 20, 19, talon po sa 22 at 23 at huling talata na po natin 2 Kronika 20, 24 hanggang 25. Dito po sa 2 Kronika 19, talon 22 hanggang 23. At ang mga Levita sa mga anak ng mga Kuatita ay sa mga anak ng mga Koraita ay nagsitayo upang purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na totoong malakas na tinig. 22. At nang sila'y mga pasimulang magsiawit at magpuri, ang Panginoon naglagay ng mga bakay laban sa mga anak ni Amon, ni Moab at ng sa bundok ng Seir, na nagsiparoon laban sa Juda at sila'y nangasugatan. Sapagkat ang mga anak ni Amon at ni Moab ay nagsitayo laban sa mga taga-bundok ng Seir, upang lubos na magsipatay at lipulin sila. At nang sila'y makatapos sa mga taga-bundok ng Seir, bawat isa'y tumulong na lumipol sa iba. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Andyan pa po ba kayong minamahal? Amen. Yung masayang palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, sa talata po na atin pong nabasa, mga minamahal, nandun sila lahat sa bahay panambahan. At magsabi ng amen. Ang hari, ang buong bayan, mga minamahal, andun sila, nagkakaisa. Doon sa bahay panambahan, sa templo ng Diyos, o bahay ng Panginoon kung tawagin sa nabasa po natin, mga minamahal. Nandun sila, mga minamahal. Kasi natatakot sila, mga minamahal eh. Natatakot sila, 3 kaharian ba naman yung sasakop sa Huda. Mga minamahal, natatakot sila. Andun sila sa bahay panambahan. Kasi kung ano yung ilalabas ng ginagamit ng mahal na Panginoon, ang Levita, ang manggagawa ng malapit na naroroon, mga minamahal na ginamit ng Diyos na propeta, mga minamahal, yun yung sinusunod nila. At magsabi ng praise the Lord. At doon sila, mga minamahal. At bago po sila pumunta sa pagkikipagbaka, before sila pumunta sa pagkikipagbaka, yung mga Levita ay nagsisipag-awit na sa mahal na Panginoon ng malakas na tinig. At magsabi ng praise the Lord. Nagsisipag-awit na sa mahal na Panginoon ng malakas. Hindi basta-bastang pag-awit, mga minamahal. Kaya po, sa gawain ng mahal na Panginoon, at makijoin kayo ng puri, pagpupuri sa mahal na Panginoon, dito po sa pagpupuri po natin, mga minamahal, hanggat hindi nararamdaman talaga yung presensya ng mahal na Panginoon, kahit umabot na kami sa takdang oras upang tapusin yung pagpupuri sa mahal na Panginoon, hindi po namin tinatapos yan sa paunat panalangin ng mahal na Pastor Wilsrad Almeda, mga minamahal. Hanggat hindi nararamdaman yung presensya ng mahal na Panginoon, hanggat hindi bumababa yung presensya ng mahal na Panginoon, lalo namin itinataas yung aming tinig sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Dahil nandoon yung pagtatagumpay sa pakikipagbaka natin doon sa kalaban ng Diyos o kalaban natin at kalaban natin, mga minamahal. Yun. Sila nagpuri ng malakas, mga minamahal. At kinaumagahan, nung sila ay papunta na sa pakikipagbaka, mga minamahal, haharapin nila yung kanilang mga kalaban, ang Moabita, Amonita, at ang mga taga-bundok ng Seir, mga minamahal, sila pa rin ay nagpupuri sa mahal na Panginoon. At habang sila ay nagpupuri sa mahal na Panginoon ng malakas na tinig, mga minamahal, naglagay ng Diyos ng bakay sa kalagitnaan ng kanilang mga kalaban. Yung kanilang mga kalaban, sila nagpatayan, mga minamahal. Hindi nila malaman kung bakit sila nagpapatayan. Ibig sabihin, may kapangyarihan ng mahal na Panginoon na kumikilos
mga minamahal ko, upang sila ay magpatayan. Sapagkat, mga minamahal ko, sa bahay panambahan sa mahal na Panginoon pa lamang, nagsimula na ang pagpupuri, pagsamba sa mahal na Panginoon, at nagpapatuloy hanggang sila ay humarap sa pakikipagbaka sa kanilang kaaway. Ano po, mga minamahal, ang dahilan ng kanilang pagtatagumpay? Buo kasi yung bahay panambahan sa mahal na Panginoon. Intact po lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Yung kanilang mga kalaban, nagpatayan. Mga minamahal, walang natira kahit isa. Mga minamahal ko, nung pumunta po sila doon sa lugar ng kanilang mga kaaway, nakita nila yung kanilang mga kalaban, lahat sila patay, mga minamahal. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Basahin natin ang ating huling versikulo. Minamahal, ikalawang Kronika, 20, 24 hanggang 25. Minamahal ko. Ikalawang Kronika, 20, 24 hanggang sa 25. At nang ang Huda ay dumating sa hangganang buog sa ilang, sila nagsitingin sa karamihan at narito, mga bangkay na nangabuwal sa lupa at walang nakatanan. At nang si Hosapat at ang kanyang bayan ay magsiparoon upang kunin ang samsam sa kanila. Kanilang nasumpungan sa kanila na sagana ay mga kayamanan at mga bangkay at mga mahalagang hiyas na kanyang mga sinamsam para sa kanilang sarili na higit kaysa kanilang madala, at sila'y nagsidoon na 3 araw sa pagkuha ng samsam na totoong marami. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Alam mo, mga minamahal, iba talaga kapag buo, intact ang bahay panambahan sa mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Nung una, takot na takot sila, mga minamahal. Takot na takot, kahit ang hari takot na takot. Meron sa mga sundalo, mga minamahal, takot na takot. Ngunit nung bandang huli, mga minamahal ko, yung takot nila nawala. Yung takot nila na palitan ng puro kagalakan. Kasi, mga minamahal, lahat ng kanilang mga kalaban namatay. Sila nagpatayan. At 3 araw nilang binabalik-balikan yung kayamanan ng kanilang mga kaaway. Higit pa sa kanilang mga kaya ang kanilang dinadala. Mga minamahal, 3 araw yon. Sino po yung 3 araw na nagbubuhat ng kayamanan mula doon sa kanilang kaaway? Yung mga nagpahalaga doon sa bahay panambahan sa mahal na Panginoon. Parang hindi po kayo masaya, mga minamahal. Kasi kayo yon na nagpapahalaga sa bahay panambahan sa mahal na Panginoon. Ganon din po kayo, ganon din po tayo. Di ba pinagpala tayo nung panahon ng pandemic, mga minamahal? Wala yata dito na hindi pinagpala nung panahon ng pandemic. Wala. Sabi nga ng isa kong kapamangaral, mga minamahal, sabi nga ng isa kong kapamangaral, sabi niya, bakit kayong panahon ng pandemic? Dati, kakaunti ang bigas namin. Ngayong panahon ng pandemic, sako-sako yung aming bigas. Napakarami naming bigas. Ibig sabihin, pinagpala tayo, mga minamahal, kasi intact itong bahay panambahan po natin nung panahon na iyon. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Palapakan muna natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Nung ating mahal na kapatid, mga minamahal, bago po natin awitin, mga minamahal ko, ang ating altar call, mga minamahal, yung ating mahal na kapatid na baguhan pa po siya noon, may nangusap ang mahal na Panginoon po sa kanya, nangusap mahal na Panginoon sa kanya, at gusto ng mahal na Panginoon gawin na Bible study yung kanilang property, mga minamahal. Baguhan po ito. Noon, mga minamahal, baguhan po siya. Nangusap man lang Panginoon na yung property nila gawing Bible study, mga minamahal ko. So okay na lahat. Ayos na lahat, mga minamahal. Naipaalam na sa beloved children. Tapos, mga minamahal ko, dumating yung tukso ng kaaway na dyablo. May dumating na Chinese, ayon sa kanyang patutuo, inalok siya ng malaking halaga para upahan
yung property niya. Ibig sabihin, kapag upahan yung property niya, mga minamahal, hindi na matutuloy yung Bible study. At magsabi ng amen. Hindi na matutuloy yung Bible study kasi upahan na ng Chinese yung kanyang property. Napakalaking halaga, mga minamahal, ng inaalok ng Chinese sa kanya. Mga minamahal, sabi niya, ang laking halaga nito. Marami na akong mabibili nito. Pati yung bisyo ko, mabibili ko. Gustong-gusto niya ang ating mga kapatid, mga minamahal. Ngunit, saglit siyang nag-isip. At ipinaisip sa kanya ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko. Dalawa yung bumubulong sa akin, sabi niya sa kanyang patotoo. Ngunit sabi ko, nagdesisyon ako, ang pera na ito mauubos. Samantalang kapag pipiliin ko ang tinig ng mahal na Panginoon, para akong nakasandal sa pader. Lahat ng pangangailangan ko, kayang ibigay ng mahal na Panginoon. Ang tagal na akong nagtitiis sa bisyo ko na ito, hindi ko matanggal-tanggal. Pipiliin ko ang tinig ng mahal na Panginoon. Tuloy ang Bible study. Alam niyo po, mga minamahal, yung kanyang bisyo, na kahit na dumadalo siya, nandoon pa rin, mga minamahal, nung sinunod niya ang pangungusap ng mahal na Panginoon, tumalima siya sa pangungusap ng mahal na Panginoon, ayon sa kanyang patotoo, yung kanyang pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagbibisyo ng ipinagbabawal ng gamot, instant, inalis ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, bigla na siyang nawalan ng gana sa pag-inom ng alak na nakakalasing, mga minamahal. Yung kanyang mga kainuman, bigla na lang hindi dumating na hindi niya malaman kung anong dahilan, mga minamahal. Ibig sabihin, lahat iyon ay pagkilos ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ay, hindi natatapos doon, mga minamahal. Hindi natatapos doon ang pagpapala sa Kanya. Kapag pinili mong sundin ang tinig o pangungusap ng mahal na Panginoon, hindi ka talagang gagawing lugi ng ating mahal na Panginoon. Dati magsabi ng Praise the Lord, kasi mga minamahal, ang Diyos, ang mahal na Panginoon, kahit kailan hindi talaga nagkukulang ang mahal na Panginoon. Dati magsabi ng Amen. Alam niyo po mga minamahal, merong bumili ng kanyang property, kanilang property, mga minamahal ko, ng mahaba ng panahon. Ngayon mga minamahal, nag-message sa kanya. Yung bumili ng kanyang property, nag-message sa kanya na yung property niya na pinili na niya dati, na matagal na panahon na, gustong ibalik sa kanya. Hindi siya makapaniwala, mga minamahal. Ayon sa kanyang patotoo. Di ako nagkamali 3 beses na nag-message yung bumili ng kanyang property, na ikinukulit sa kanila, na gustong ibalik sa kanila yung property nila na nabili nila dati sa kanya. Mga minamahal, praise God. At nung pinuntahan talaga nila yung bumili, totoo ang Diyos, mga minamahal. Nangusap ang Diyos doon sa bumili ng kanilang property na ibalik na sa kanila yung property na kanilang nabili dati. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, praise God, kapag pinili natin, sundin, gawin ang pag-usap ng malapit at ipinakipaglaban natin, mga minamahal, kahit anong dumating na tukso, mga minamahal, hindi natin binabawi. Bagkus, mga minamahal, kung ano yung nabitawan po natin na pangako sa mahal na Panginoon, yun talaga ay pinaglalaban natin, mga minamahal. Hindi tayo gagawing lugi ng mahal na Panginoon. Sapagkat bago tayo nagdesisyon, marami na pong pagpapala na nakaamba, mga minamahal, upang ibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng Praise the Lord. Ganon ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya mga minamahal, sa panahon po natin ngayon, alam naman po natin yan, mga minamahal ko, may pangungusap ang mahal na Panginoon. Yung kapatiran po natin sa Lawag, maganda na po ang ating mga awit, mga minamahal. Yung kapatiran po natin sa Lawag, mga minamahal, nung nagtayo po ang bahay panambahan po doon, mga minamahal ko, binili niya po lahat yung property na malaki, mga minamahal, na hindi naman talaga ganun kalaki yung pangailangan ng chapel, mga minamahal. Pero malaki yung lupa, binili niya lahat, mga minamahal, at pinahulugan niya doon sa mga kapatiran na walang-wala talaga, mga minamahal, na matirhan. Nagkaroon na sila ng matirhan nung nabili niya lahat yon. Dati magsabi ng amen. Ano bintahe doon? Yung kapitbahay ng chapel, mga minamahal, puro kapatiran. Dati magsabi ng Praise the Lord.
Yung kapatiran na yun, mga minamahal, na grabing pag-ibig din niya sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, yung nagbabiral ngayon dyan sa social media, yung dalawang mag-asawang engineer na naging sandwich o naging palaman ng dalawang malalaking sasakyan, mga minamahal. Sila po ay naipit. Namatay 10, hindi ako nagkamali. Isang bata lang yung survivor, na 2 years old lang yung survivor, mga minamahal. Lahat sila patay, naipit ng dalawang malaking sasakyan, mga minamahal. Kasama yung mag-asawang engineer, mga minamahal ko. Naalala ko yung anak ng kapatiran po natin na ito, na grabe yung pagmamahal niya sa bahay panambahan sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. Alam niyo po, mga minamahal, ayon sa patutuo ng ating mga kapatid, nandun pa po ako noon, tumatakbo ng napakabilis yung sasakyan po nila, mga minamahal. Galing po ng Manila, pauwi ng Lawag. Nakakotse po sila, mga minamahal. At kasama doon yung anak niya. Mga minamahal ko, biglang tumaob yung sasakyan. Sa madalit sabi, yung ulo ng kotse, mga minamahal, nakapailalim. At ito po ay umararo doon sa kalsada, mga minamahal. At yung ulo ng kotse, mga minamahal, lahat yun na-erase doon sa kalsada, kasama, mga minamahal, yung kalahating katawan ng mga bata na kaklase ng anak ng ating mahal na kapatid na nagmamahal sa gawain ng malapay sa dako ng Lawag, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, ang himala ng mahal na Panginoon doon, lahat ng kaklase ng anak ng ating mahal na kapatiran patay. Kalahati lang ng katawan ang natira sa kanila. Samantalang yung kanyang anak, mga minamahal, ni Galos wala pong natamo, iningatan ng mahal na Panginoon. Kasi ang mga minamahal, ang mahal na Panginoon, grabe ang pagmamahal niya sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya sino man ang nagmamahal sa gawain ng mahal na Panginoon, higit din minamahal ng ating mahal na Panginoon dahil alam niya, nandito yung ating proteksyon. Dito siya nagkikipag-usap sa atin, mga minamahal. Kaya isipin po natin, mga minamahal ko, sa buhay po natin, kung ang bahay ng mahal na Panginoon ay mawala po ito na bahagi sa buhay po natin, parang ang sakit sa bawat isa po sa atin, mga minamahal. Kasi hindi na natin maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Wala na tayong matatakbuhan kapag tayo nangangailangan, kapag tayo ay tuliro, kapag tayo walang malapitan, wala na tayong matatakbuhan. Ngunit kapag may bahay panambahan, mga minamahal, meron tayong natatakbuhan, meron tayong nasusumbungan, meron po tayong nalalapitan, mga minamahal, upang maramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon, sapagkat alam natin kahit kailan hindi nagkukulang ang ating mahal na Panginoon. Awitan na po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Kahit kailan hindi ka nagkulang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ikaw lang siya, pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag lang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, dahilan. Ang pag-ibig mo sa walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, Paligid man ay magdilim, Jesus. kahit may suliranin man, ang lagi kong tatawagan, ikaw lang.
tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Hallelujah. Kahit ako'y Gaba, basta't ikaw ay kasama. Kahit kailan, di ka nagkulang. biyaya mo sa akin. Right, right, Lord. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan, Yes, kahit kailan, hindi nagkulang ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo Kalimitan kadalasan tayo ang nagkukulang. Ngunit ang mahal na Panginoon kahit kailan hindi nagkukulang. Hallelujah. dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y ibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. walang pinipili Ang puso mo kahit kailan di ka nagkulang. Hallelujah! biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig Mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan, Yes, hallelujah! di ka Hindi nagkulang. nagkulang ang mahal na Panginoon sa buhay natin, mga minamahal. Kahit kadalasan tayo ay nagkukulang. Ngunit ang mahal na Panginoon, kahit kailan hindi nagkukulang. Hallelujah! Inibig mo ko noon pa man. Panginoon, Dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Wala po tayong bisita, mga minamahal. Tayo po ay dumulog na sa ating pangangailangan sa ating mahal na Panginoon. Tayo na po ay sama-samang manalangin sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Lagi po nating iisipin, kahit kailan, hindi nagkukulang ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah.
Naghilat pagpala naming Diyos sa manaming banal, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo. Mahal na Panginoon Kristo, mahal na Panginoon, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat ng lubusan, mahal na Panginoon, sa iyong banal na salita na amin na pag-aralan ngayong umagang ito, at sa matamis mong presensya na patuloy pong ipinapadama sa iyong mga anak, mahal na Panginoon. Maraming salamat at dinadalangin po namin lahat po ito'y tumibo sa aming puso't isipan, laging magpaalala po sa amin ang kahalagahan, malapit ng aming bahay panambahan. Mahal na Panginoon, praise God, na ito'y bahagi po sa amin. Mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, dinadalangin din po namin lahat ng mga kapatiran. Mahal na Panginoon, hallelujah, patuloy pong umiibig. Mahal na Panginoon, patuloy nagpapahalaga sa iyong bahay panambahan. Patuloy mo pong higit na pahalagahan po sila. Mahal na Panginoon, pagpalain patuloy at gamitin mo, mahal na Panginoon, para sa aming bahay panambahan. Mahal na Panginoon, pagpalain mo rin po lahat ng mga problema. Mahal na Panginoon, mga karamdaman. Mahal na Panginoon, pagalingin mo mga mabibigat na problema. Lutasin mo, mahal na Panginoon, hallelujah, pagpalaan kaming lahat ng bawat sa po sa amin. Patuloy maggamit mo hanggang sa maligayang pagbabalik, magampanan po namin aming kanya-kanyang tungkulin, lalo na po malapay may pahayag ang iyong ebanghelyo sa lahat ng kinapahal, malapay noon. Pagpalaan kami lahat, malapay noon, dinadalangin din po namin malapay ng buong sambahayan ng aming mga magulang sa iyo. Mahal na Panginoon, patuloy po silang pagpalain, maayos na kalusugan, malapay pangailan, i-provide mo po, malapay noon, para sa kanila. At itinalagang pong mangaral, malapay para sa amin, malapay sa lugar na ito, malapay patuloy bigyan maayos na kalusugan, malapay kanilang buong sambahayan. Pagpalain kami lahat, malapay ito pang aming samot panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Mga minamahal, may taglay po tayong karamdaman. Ipatong po natin ay isang kamay, mga minamahal ko, sa parte ng ating karamdaman. Isang kamay sa mga minamahal sa parte ng ating ulo. Mga minamahal ko, sa ating live webcast viewers, mga minamahal, ipatong po ninyo ang isang kamay sa screen na inyong pinapanooran bilang point of contact, mga minamahal. At yung isang kamay, mga minamahal ko, sa parte na yung karamdaman. Sama-sama po nating palayasin yan sa makaparang pangalan ng ating mahal na Panginoon Kristo. Dakilat pagpala naming Diyos, Ama naming banal, sa matamis at makaparang pangalan mo, mahal na Panginoon Kristo, ikaw nagsabi, mahal na Panginoon, na kapag matanggap po namin sa Santong Espiritu, magkaroon kami ng kapangyarihan, at ang kapangyarihan na yan ang ginagamit namin sa pagkakataong ito. Sama-sama naming pinapalayas lahat ng gawa ni Satanas sa aming kalagitnaan, cancer, leukemia, TB, diabetes, hallelujah, demons of, hallelujah, praise God, COVID-19, hallelujah, hallelujah, pagkabakla, pagkatumboy, pagbibisyo, mga hadlang, hallelujah, sa pagpapalang Diyos, kahirapan sa aming kalagitnaan, lumayas kayo sa maraming pangalan na Jesus, kasalt, in the name of Jesus, kasalt, in the name of Jesus, hallelujah, demons of rheumatoid arthritis, kasalt, at skin allergy, kasalt, in the name of Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, bilang, praise God, at bilang tanda ng ating pananampalataya at pagtatagumpay, mga minamahal, tayo po ay sama-sama pong lumukso ng 3 beses. Sambitlain na lamang po natin, wag lang po tayong sumigaw, mga minamahal. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating announcement po. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. At wala po muna tayong special offering, mga minamahal. Praise God. At ating schedule of services, mga minamahal, ay tuloy-tuloy po. At ang ating susunod na banal na gawain, mga minamahal, ay ating Sunday General Service. Magsimula po tayo ng alas 9:30 onwards, mga minamahal. At matapos po tayo ng umaga ng linggo. At matapos po tayo ng alas 3 ng hapon ng linggo, mga minamahal. Yan po yung ating Sunday General Service, mga minamahal ko. At pagkatapos po ng ating Sunday General Service, mga minamahal ko, ating midweek service, mga minamahal, mag-start po tayo ng 1:00 ng hapon ng Miyerkules, matapos po tayo ng alas 5 ng hapon ng Miyerkules, mga minamahal. At ang ating Friday overnight prayer, kagaya po ng ganito, mga minamahal, ay magsimula po tayo, mga minamahal ko, ng alas 9 ng gabi, matapos po tayo ng alas 3 ng madaling araw ng Sabado. Mga minamahal, mag-start po tayo ng alas 9 ng gabi ng Biyernes, matapos po tayo ng alas 3 ng madaling araw ng Sabado. Mga minamahal, yan po yung ating mga banal na gawain sa lugar na ito. At sa tuwing may banal na gawain po tayo, mga minamahal, ay tuloy-tuloy po ang ating live webcast, mga minamahal. Praise God. Kaya sa ating live webcast viewers, mga minamahal, wag po kayong makontento sa panunood lamang. Dumalo po kayo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon personal, mga minamahal ko. At meron din po tayong banal na gawain sa dako po ng San Ildefonso, Bulacan, mga minamahal. Magsimula po tayo ng alas 10 ng umaga ng linggo,
mga minamahal, Sunday General Service po doon, alas 10 ng umaga ng linggo, matapos ng alas 3 ng hapon. Mga minamahal, yan po yung kanilang Sunday General Service po doon. At midweek service po doon, mga minamahal, every Wednesday, mag-start po ng alauna ng hapon, matapos ng alas 5 po ng hapon. Mga minamahal. At ang kanilang Friday overnight prayer po doon, mga minamahal, ay magsimula po ng alas 7 ng gabi ng Biyernes, matapos po ng alas 12 ng hating gabi. Mga minamahal. Yan po yung mga banal na gawain ng mahal na Panginoon. At meron din po tayong banal na gawain sa dako ng Candaba, sa dako po ng Santo Niño, San Luis, Pampanga, mga minamahal, at sa dako po ng Kaingin, San Rafael, Bulacan, mga minamahal. At marami po tayong bubuksan na banal na gawain, mga minamahal, naka-standby po yan, mga minamahal. Mga minamahal, tayo po'y tumayo na at manalangin na po tayo sa ating pagtatapos, mga minamahal. Ipanalangin po ng ating beloved preacher, beloved Brother Jaime, di maapi. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Amen, Praise the Lord. God bless us, beloved teacher. Opo, mamanal, makapangyarihan sa lahat. Sa una't panalangin na aming magulang sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon sa Kristo. Maraming salamat po sa oras na ito. Higit sa lahat siya, hindi na mga oras sa mga ito naging kalakasan ng panampalataya ng bawat isa. Maraming salamat po mga Panginoon sa mga buhay na patotoo, sa pupuning awit ng mga bilabid pa. At sa aming paghihiwalay sa bawat isa, pag-ingatan mo sa pangalan mo, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Purihin mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. We love you so much po. Other is Jesus loves us more and more. Meron po tayong lay hands, prayer and counseling, mga minamahal.